Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So magpo-postmortem discussion tayo doon sa nangyari sa abandoned village sa Bulacan. Pero bago lahat, may sasagutin akong tanong na piniem sa akin sa page. 'Di ba? Bago ang lahat mga kababayan ko, sabi, wag niyo naman akong tawagan ng tawagan doon sa page. I mean, katulad nun may binlock na ako kasi nabubwisit na ako naipakita niya na sa akin yung yung anting-anting niya, yung hiwa siya ng hiwa sa mukha niya. Na-i-feature na kita dito sa vlog ko. Kaya lang hindi ka tumigil sa kakapakita ng video ng hiwa ka ng hiwa sa mukha mo. I mean, naiparating mo na yung message mo, hindi mo na ako kailangang tawagan ng tawagan. 'Di ba? Na-i-block tuloy kita kasi hindi na pag hindi na interesado doon sa pinapakita mo, wag mo nang pilitin. Anyway, ito meron tayong sasagutin muna na tanong. Mga katanungan, basahin natin hindi ko na ipapakita yung name ni Messenger. Tama. Yung nag-message. So sabi niya, Sir Bungo, I'm not against sa content mo or anything. Nagtataka lang kasi ako, bakit parang you're trying to please everyone? We all know na you can't please anyone, lalo na sa panahon ngayon. Especially sa content nila Boss Rino. It's like you're trying to convince people not to watch their vlog just because some of their content are not true. Some part of their content are fake. Tapos, para pong ini-invalidate mo yung mga taong nanonood sa kanila na ang tatanga nila kasi nanonood sila ng ganong content kasi nga fake. Sobrang laking impact po ng social media sa mga taong may problemang dinadala na gustong sumaya. Yung about naman po sa GCash issue, di naman po sila namimilit na kailangan kang magbigay. At kung ang mga taong nagbibigay sa kanila, siguro yun yung mga taong gustong sumaya. Kasi yung content naman nila Boss Rino, Boss Rino talaga is obviously for entertainment. Kasi sino namang matinong tao ang kakain sa abandonadong lugar, syempre yung komedyanteng tao na gustong magpasaya ng madla. Lahat ng komedyante ginagawang katawa-tawa sarili nila para makapagpasaya ng tao. Sinabi ko po lahat, and I'm not exaggerating kasi totoo naman po. Lastly, yung mga dinibunk nyo po ng paulit-ulit, katulad ni Kuya Red, di ba po, di naman siya nakinig sa'yo. Instead, patuloy niya pa rin yung bulok na content niya. Pati na rin yung mga taong paniwalang-paniwala pa rin na totoo yung content ni Kuya Red. And that's the example of you can't please everyone. Kaya hindi nyo rin mapiplease yung mga tao kung gusto nyo pa rin nilang manood ng content nila Boss Rino, kung yun yung way nila to entertain themselves. Sana po kung magre-reply kayo dito, matinong reply po, gusto ko pong maintindihan yung point nyo. Salamat Sir Bungo. Salamat din po. Now, doon sa sinabi ni ma'am, napag-google ako, ano ba meaning nung please? Sabi niyang ganon. Ano ba meaning ng please? Wait lang Google natin, please. Please meaning. Sabi niya, hindi ko daw mapiplease ang lahat ng tao. Ito Tingnan nga natin, medyo na ako medyo na ako dun sa sinabi ni ma'am na you can please everyone. Parang iba yata ang definition ng please ni ma'am. Ayon dito sa sa dictionary ng Google, ang meaning ng please ay to cause feel happy and satisfied. Ibig sabihin, pag hindi mo ma-please ang tao, you can't please everyone. Ang ibig sabihin nun ay hindi mo sila ano ba meaning pag sinabi you can't please everyone, hindi mo sila mapapaligaya. 'Di ba?
yung sinabi mo sa akin na I'm trying to please everyone, maling-mali ito. Dahil kung yung definition ng please, yung totoong definition ng please ang susundan natin, paano ko sila magiging happy kung titirahin ko yung idol nila? Wrong. Hindi tama ba ako? Sabi niya kasing gano'n, Sir Bungo, I'm not against you. Nagtataka lang kasi ako bakit parang you're trying to please parang dinidefeat ko yung purpose ng pagko-content ko ng against sa kanila kung I'm trying to please everyone. Confusing. Kasi kung yung sinasabi mo sa akin na tinatry kong i-please lahat, di sana pinuri ko ng pinuri yan para ma-validate yung nararamdaman ng mga audience. Ay, ang galing talaga. Ang galing. Ito in general ko sasagutin to. Hindi ito, kasi mini-mention niya kasi si Boss Rino to eh. It's not about Boss Rino. In general, itong sasagutin ko dito. Diba? We all know na you can't please everyone, lalo na sa panahon ngayon. Especially sa content nila Boss Rino. It's like you're trying to convince people not to watch their vlog just because some of their content are not true. Some part of their content are fake. Sabi mo, I'm trying to convince you not to watch their vlog. Kapag ka-convince ko na wag silang manood sa vlog na yan, ibig sabihin, hindi totoo ang sinasabi ko. Actually, never ko naman sinabi yan na wag yung panoorin yan Mas pabor nga sa akin na panoorin nyo yung both sides Yung sinasabi ko dito, pwede nyo naman i-double check Halimbawa, kapag sinabi kong fake ang video ni Donsky, pwede nyo naman panoorin ang video ni Donsky kung totoo talaga yung sinasabi ko. Yun ang kaibahan ko sa iba. Pero yung mga yan, tandaan nyo, yung mga kinikriticize ko na yan, sasabihin yan, wag akong panoorin. Good vibes lang. Parang mali yata yung pagkakaintindi mo sa akin, ma'am. 'Di ba? Tandaan mo, kapag yung mga pinagtatanggol mo na yan, I do assume na pinagtatanggol mo sila. Pag sila ang tatanungin mo, sasabihin sa inyo yan, wag mong panoorin yan si Bungo, toxic yan. 'Di ba? Parang kabaliktaran yata. Ako ini-encourage kong panoorin yan para ma-check nyo kung totoo yung sinasabi ko. Halimbawa, may pininpoint akong peke do sa video ni Donsky o ni Kuya Red. Pwede nyo panoorin, double check nyo. Peke yung manananggal ni Jolix, panoorin nyo, double check nyo. 'Di ba? Internet nyo yan. Never ko kayong kinontrol sa dapat yung panoorin o hindi. 'Di ba? Kayo lang naman ang nagko-control sa akin na wag panoorin 'Di ba? Kayo yung nagko-convince sa akin na na wag mong panoorin kung hindi ka maligaya. Kung may nasasabi ka, wag mong panoorin. 'Di ba? Kayo nga nagdidikta ng dapat kong gawin Puntahan mo para malaman mo kung totoo. Nung napuntahan ko na ito natatawa nga ako dito Natatawa ako dito papakita ko sa inyo yung post Hindi ko matanggap na sa akin binibintang yung ginagawa ng pinagtatanggol mo. O tingnan natin tong message sa akin Saan na ba yan? Ito. Bagal kasi ng internet, buisit. Ay, bagal. Ito. Papakita ko sa inyo Nung una, nagre-react pa lang ako, bobo ka Bungo, ikaw pumunta para maniwala ka na inggit ka lang ata Nung pinuntahan ko, 'di ba, nasabi ko wala naman, sasabihin naman sa akin, mga di naniniwala, wag nyo nang puntahan. Ano ba? Kayo yung kumukontrol sa akin tapos ako yung pagsasabihan na parang you're trying to convince people not to watch their vlog.
Tandaan mo, kahit yan si Boss Rino, tanungin mo, hindi niya i-advise na panoorin ako. Maniwala kayo, ang gusto lang good vibes lang. 'Di ba? Tapos para pong ini-invalidate mo yung mga taong nanonood sa kanila na ang tatanga nila kasi nanonood sila sa ganong content. Kasi nga fake. Sobrang laking impact nun sa social media sa mga taong may problemang dinadala na gustong-gustong sumaya. Ito, sasagutin ko to, ini-invalidate ko daw kasi sinasabihan ako na ang tatanga nila. Bakit ako nagsasabi ng ganon? Ano ba yung sinasabi nila sa akin every time na nirarakan ko yung idol nila? Di bali sana kung santo silang magsalita sa akin. Di ba? Kapag alam mong nanloloko yung gumagawa ng content at pinagtatanggol, hindi ba katangahan yon? Ang problem kasi sa ating mga Pilipino, ang gusto kasi natin yung binobola-bola tayo eh. 'Di ba? Yung good vibes eh. 'Di ba? Ikaw na rin ang nagsabi. Sobrang laking impact po ng social media sa mga taong may problemang dinadala sa gustong-gustong sumaya. Gusto nyong sumaya tapos manonood kayo sa channel ko? Choice nyo naman yun eh. Sinasabi nga nung iba sa akin eh. O kung ayaw mong bungo ng pinapanood mo, wag mong panoorin. Bakit hindi nyo i-apply sa sarili nyo yan? Bakit kailangan buong mundo ang mag-a-adjust sa inyo? Ako kahit ayaw ko yung pinapanood ko, kailangan panoorin ko. Ginusto ko yun eh. Kung ma-high blood man ako doon sa pinapanood ko yun, kasalanan ko yun. Ang problema sa inyo, ginusto nyong manood sa akin, kasalanan ko pa rin kapag nalungkot kayo. Saan ako lulugar nun? Di ba? May kanya-kanya tayong choice. Kapag pinili mong panoorin ako, hindi ko pwedeng i-adjust ang sarili ko para sa'yo. Masyado naman kayo entitled niyan. Kalayaan ko rin naman magsalita ng gusto kong sabihin. Kalayaan nyo rin marinig kung ano yung gusto ko sabihin o ayaw nyo. Choice nyo yon. Pinili mo akong panoorin. Choice mo yan. Tiisin mo kung ano yung naririnig mo sa akin. Hindi ko naman pinagbabawalan mag-comment sa akin. Mag-comment kayo, pero wag nyo akong pipigilan sa ginagawa ko. 'Di ba? Karapatan nyo manood at karapatan nyo rin, katulad ko, karapatan nyo rin na may masabi sa mga sinasabi ko dito. Pero siguraduhin nyo, ang sasabihin nyo sa akin, kukontrahin yung argument na nire-raise ko. Never nyo kong pagbabawalan magsalita. Never nyo kong patitigilin. Kasi sa katangahan nyo, hindi ko naman kayo pinapatigil eh. Diba? Bahala kayo dyan. Sinasabi ko lang. Yung mga pinagsasabi nyo, ano bang pakialam mo? Ano bang pakialam mo? Hindi pwede. Nasa public yung video. Katulad ko. Di ba nasa public ang video nyo, kaya napapanood nyo. Kaya ayaw at sa gusto nyo, nadadaanan nyo ang video ko. At napapanood nyo ako. Now, katulad na matalino itong matalino ito nag-comment sa akin eh. At least kahit papaano, tinatanong niya punto por punto. Hindi yung basta, tumigil ka. Huwag kang makialam. Diba? Never yung gagawin yun. Ang gagawin nyo, pag tingin nyo mali yung ginagawa ko, kontrahin nyo. Diba? Hindi, mali ang pagkakaintindi mo, bungo. Bla, 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 bla. Hindi yung, tumigil ka. Huwag kang magsalita. Wala kang pakialam sa amin. Diba? Wala kang pakialam. Huwag kang makialam. Pero pag ako pwede niyong pakialaman, ano ba? Sabihin nyo, ano ba yung sa mga sinabi ko yung mali? At tanungin nyo sa akin, bakit mali? Mali pala, ako dapat ang magtatanong sa inyo. Na bakit mali? Sabihin nyo sa akin, bakit mali? Diba? Ganon. Katulad netong nagtanong sa akin, idol ko itong nagtanong sa akin na to eh. Ang problema sa inyo kung saan nyo gustong yumapak, yung mga taong aapakan nyo ang gusto mag-adjust para sa inyo. Ganyan talaga ka-unfair ang mundo. Hindi lahat ng tao mag-a-adjust para sa'yo.
'Di ba? Alam mo naman pala sobrang laki ng impact po sa social media sa mga tao may problema, gusto lang sumaya. Eh di doon tayo manood sa gustong sayahin. Ngayon, kapag bad vibes na di wag mong panoorin. 'Di ba yan din naman ang katwiran ni Boss Rino? Sa dinami-dami nung nakausap ko, sa totoo lang, na nawala ng gana dyan, ganyan, minsan nga binablock niya pa eh. Minsan may maitanong man lang sa kanya, kasi may mga naniniwala men eh. 'Di ba? Pag naniwala yung tao at nagkaroon ng doubt, magtatanong sa kanya, ang ginagawa niya, binablock niya. O akala mo nag-iimbento ako bibigyan kita ng ng isang example on the spot to. Asa na ba yun? Baka sabihin mo kasi nag-iimbento ako eh. Makikita kaya name nito ni ma'am? Parang nag-comment lang ako about kay Third Eye kung bakit di nila kasama. Bigla niya akong binlock. See? Siyempre nagtatanong siyempre akala ko legit siya. Ito kasi ang problem sa atin. Ma'am, ito ang problem sa atin. May mga nag-aakalang legit siya eh. Ang gusto nyo kasing mangyari, wag malaman ng tao yung totoo para tuloy-tuloy silang mauto. Masarap nga naman pag inuuto ka eh. Pag inuuto ka kasi, ang gusto mong marinig yung masarap. Ayaw nyo ng totoo. Diba? Nakakabuti ba yan, ma'am? Ang gusto lang namin sumaya, so magpauto tayo. Yun ba yun? Nakakabuti ba yun? Hindi ako galit, ganito lang po ako magsalita. Gusto ko lang po kasi bigyan ng diin. Kasi baka mamaya sabihin na iba, bakit high blood ka na? Gusto ko lang bigyan ng diin. Kasi minsan, alam nyo, napapansin ko, pag wala na maisagot sa akin, ang pupunahin na lang sa akin, high blood ako, ganon, di ba? Kabulshitan yun. Hindi nyo na lang talaga kayang lulusutan. Ganito talaga ako magsalita. O balik tayo dun sa balik tayo dito sa inaano ni ma'am. Saan na ba tayo? Ini-invalidate mo tao nanonood na ang tatanga nila kasi nanonood. Actually yung panonood kasi hindi katangahan yun eh. Ako nanonood din sa kanila eh. 'Di ba? So tanga na rin ako? Hindi. Ang tanga may meaning 'yon. Ibig ko sabihin, bakit ka naging tanga? Kasi naniniwala ka at pinaglalaban mo yung mali. Hindi lang naman kila Boss Rino sa ibang ghost hunter. Nilalaban nila sa akin, edi tanga. Manluloko yung tao, ilalaban mo, edi tanga. Hindi ba katangahan 'yon? Sa dinami ng evidence na na hinain sa'yo na manluloko yan. Tapos ipagtatanggol mo, edi tanga. Anong gusto mo sabihin ko? Matalino? Di ba, men? Bakit mo pa kasi pinapanood? Bakit Choice ko kasi yun eh. Di ba? Hindi nga pwedeng lahat ng tao mag-a-adjust para sa inyo. Yung about naman sa ito at yung about naman sa GCash issue, di naman po sila namimilit. Sure ka? Hindi namimilit? Sure ka? Hindi sila namimilit. The fact na nilagay mo yung GCash na yan at pinin mo yan, nang hihigi yan. 'Di ba? Hindi pinipilit, sure ka? Wait lang nasa kabilang messenger eh. Hindi pa naman napapanahon. Hindi pa napapanahon ngayon. Sure ka? Tatanungin ko sa'yo. O let's say hindi namimilit na kailangan kang magbigay. O yung mga hindi daw namimilit. Ganito kasi ang nangyayari, ma'am. Hindi do sa pamimilit issue, may bala ako diyan pero hindi ko muna ilalabas, 'di ba? Sige, for the meantime, palusutin natin hindi namimilit.
Pero yung ma'am, yung the way ka magsalita sa mga audience mo na, kaya po tayo basta may budget. At yung audience mo kasi, need no ng need no ng may mapanood para sumaya sila. Ikaw na rin nagsabi, di ba? Sana ba yung dito? Sobrang laking impact po ng social media sa mga taong may problemang dinadala na gustong sumaya. Ito kasi yung ine-exploit. Yung mga taong gustong sumaya, lalo na yung mga OFW. Malungkot talaga. May nakausap akong OFW eh. Panoorin mo yung interview ko sa isang OFW. Namuntik na magpadala ng pera kila 88 tsaka Beams Ghost TV. Malungkot po kasi sa ibang bansa. Hindi kasi biro ang pumunta doon. Syempre, lalo na pag nasa shoutout ka, di ba? Diyan na na-exploit yung mga kababayan nating OFW eh. Napaka-shallow kasi ng understanding nyo. Yung pag-Gcash hindi naman sila namimilit na kailangan magbigay. Hindi naman direktang hinihingi yan eh. Mau-obvious kasi pagka direktang hinihingi yan, magpaparinig yan. May explore kami sa El Fraile. Ito pa lang yung budget namin. Siyempre ikaw, gustong-gusto mong at nasa shoutout ka, ini-exploit ka nang hindi mo alam. That's how budol works. Alam nyo ba yung konsepto ng budol? Pag binubudol ka, never naman alam na binubudol ka eh. Alam mo ba na binubudol ka habang binubudol ka? Hindi. Kaya ka nga nakapagbibigay eh. Akala mo ba hindi ka nabubudol pag binubudol ka? Kaya ka nga nakapagbigay kasi nga hindi mo alam na binubudol ka. Dahil kung aware ka na binubudol ka, hindi ka magbibigay. Yun yung ine-exploit yung mga gustong, good vibes tayo. 'Di ba? Yun kasi yung ine-exploit dun eh. Talagang hindi mo alam yung nangyayari. In general to sa lahat ng ghost hunters to. Wala akong sinasabing specific na tao. Meron nga dyan eh. 'Di ba? Katulad sila, yung mga sa Mindanao, yung may tutulungan sila. Siyempre, magaan sa kalooban natin yon na makita na may tinutulungan kababayan natin. Aswang pa yung tinulungan. Di ba? Kaya lang, walang makain tong aswang namin na tinulungan eh. Hindi naman sila nanghihingi, nagpaparinig sila. Pero dahil mahal na mahal nila yung YouTuber at nasa shoutout sila, kaya pansinin mo, yung mga madalas ma-shoutout na yon, mahal na mahal sila noon. Pag na-shoutout sila, doon na pumapasok yung parang hypnotic state na na they feel obliged na magpadala. Hindi sila pinipilit noon. Ito yung nangyayari dahil kusang loob na nagbigay. Ito bibigyan kita ng example. Merong napaniwala. Ito panahon pa ni Master Test ito nakasama ko kinuwento sa akin. Yung Quadro Alas ba yung name ng grupo? I-search mo na lang Quadro Alas yata yung name ng grupo. 'Di ba? Ganyan din ang modus sa Mindanao. Hindi naman sila hinihingan, hindi sila nahihingan, parang pinaparinggan sila ng pinaparinggan na walang makain yung mga bata. Siyempre nakaramdam ng awa ngayon yung nanonood. Taga-Amerika to Itong nagpadala ng 40,000. Nagpadala ng 40,000. Ang kinakasama ng loob niya, yung pinadala niya ay hindi napunta sa pinatutunguhan. Kasi yun ay para sa mga batang aswang yun At nung nagpapasalamat na hindi ma-mention yung name niya. Bakit hindi ma-mention ang name niya? Napag-alaman namin na hindi lang pala siya yung hiningan. 'Di ba? Halimbawa, si Juan, si Pedro, tsaka si Judas. Naawa sila doon sa paawa ko. Nagpadala si Judas ng 40,000. Nagpadala ng 10,000 si Pedro. Si Juan nagpadala din ng 5,000. Now, magpapasalamat na lang ng generic, salamat po sa nagpadala.
may kinain itong mga batang aswang. Generic nilang pasasalamatan para isipin ni Juan, Judas, tsaka ni Pedro, sila lang yung nagpadala. Sila lang mag-isa. Pero in reality, marami sila nagpadala. Hindi mo naiintindihan yung behind the scenes ng modus na yan. Akala mo simpleng hindi naman pinilit magpadala eh. O yes, tanggapin natin yun hindi pinilit magpadala. Pero ano ba yung reason bakit nagpadala yung mga yan? Don't tell me kusa nilang may nakapost na GCash doon. Don't tell me walang impluwensya kusa nilang wala silang narinig. Kaya sila nagpadala. Now, ito yung nagiging problem. Nung nagpadala sila, naibigay na yung pera, nalaman pala nila yung totoo. Na hindi pala totoo yung hindi ba mas yon? Hindi ba mas malakas ang impact nun sa mga taong malulungkot na tapos malalaman mo pang naloko ka pa? Yung pera kasi walang immaterial yung pera sa totoo lang eh. Kasi anytime kayang kitain yun na nagpadala, kaya nga siya nagpadala dahil kaya niyang mawalan nun eh. Nagigets mo ibig ko sabihin? Kaya nga nagpadala yung tao kasi nga kaya niyang mawalan nun. Ang hindi lang matanggap-tanggap doon, yung naulol siya. Katulad nito akala ko totoo, 'di ba may inano ako sa inyong message, akala ko totoo, masakit 'yun. Masakit 'yun doon sa nagbigay, hindi yung pera ang masakit doon. Kasi pera lang 'yan eh. Pero yung naghanap ng way yung tao na padalhan ka, yun kasi yung priceless doon. Yung pumila sa Western Union, inaral yung GCash para lang makapagpadala sa GCash. Hindi yung perang nawala ang issue dito. Nagigets nyo ba ibig ko sabihin, mga kababayan ko? O shallow talaga yung pagkakaintindi nyo? Yung hindi naman pinipilit at yung mga tao nagbibigay sa kanila, siguro yun yung gusto nilang sumaya. Ito lang ang problem eh. Bakit nila gustong sumaya? Kasi akala nila totoo yung pinapanood nila. At akala nila yung pinadali nila napupunta sa dapat papuntahan. Meron nga senaryo eh. Nagpadala eh. Nagpadala ng pera. Binilin eh. Oh, bigyan mo rin yung mga kasamahan mo ha. Hindi binigyan yung mga kasamahan. Pinambili ng camera. Di ba? O ano naramdaman nung nagpadala? Sumaya ba yung nagpadala nun? Tapos ito nangyari habang nasa live daw, parang in-update niya. Oh, bossing. Bossing, sila ano ba, nabigyan mo? Inaway pa siya live. Kung ano naman pinagsasabi mo? Not exact words pero parang pinatatahimik siya. Kasi nga nasolo niya yung padala. Masakit sa nagpadala yon. O sumaya ba yon? Tatanong kita, sumaya ba yon? Kasi hindi nyo nakikita yung problema do sa likod eh. Yang mga ganyang bagay, kino-cover up na yan. Hindi na yan pinapakita sa inyo. Ang pinapakita lang sa inyo, good vibes, good vibes. Yung mga gusto magsalita, naka-block na. O bibigyan kita ng proof na naka-block na yung mga yan. Meron na tayong isang pinakita, di ba? Ito. Number 1 proof. Para nag-comment lang ako about kay Third Eye kung bakit di nila kasama, bigla binlock niya ako. Next proof. Nasaan na yung isa dito? Ano nga name nun? Nag-send sa akin? Sinend sa akin kasi yung conversation eh. Hindi niya nga alam, binlock siya eh. Eto. Paano ko kaya maipapakita ito ng hindi nakikita yung conversation? Wait lang ha. Sinend sa akin yung convo eh.
Nagsusorry siya dito. Tangina, paano kaya papakita ito na? Wait lang ha. Wait. Pagka pinalitan ko ng window to, makikita nyo eh. Sige na nga. Ayan o. Binlock din siya. Nag-sorry pa nga siya eh. After niya mag-sorry, di ba? Still fun, no? Biruin mo, ano to, nagpadala to ng pera. Di ba? Kasi na-offend siya. Kasi minessage niya. Nag-thumbs up lang tapos binlock siya. Ayan, nakita nyo na yung picture dito. Oh. Yan, oh, yung picture. Kilala nyo yung picture na yan? Kita mo kung ano, yung mga pinagtatanggol ko dito, mga walang boses. Nagigets mo? Paano magkakaroon ng peace of mind yan kung hindi ko ilalabas itong mga to? Sino magiging kakampi nila? Tapos sasabihin nyo naman sa akin, bakit nagpapakahiro ka naman para magtanggol sa mga yan? Ano mapapala mo? Ang tanong ko, bakit din kayo nagpapakahiro din sa idol nyo para ipagtanggol sa akin? Yan yung mga tanong ng bobo no? Di ba? Tulpo ka ba? Ikaw may karapatan na magtanggol dyan sa mga ano na yan? Ikaw ba si tulpo? Bakit kayo? Tulpo rin ba kayo? Para ipagtanggol nyo yung idol nyo sa akin? Bumabalik din sa inyo ang lahat eh. Ang lagay kayo lang ang pwede magtanggol. Di ba? Samantalang yung idol nyo may sariling channel, may sariling platform, hindi makasagot sa akin. Kayo ang nagbabala sa sarili nyo para questionin ako. Ano ba, men? Hindi ako nagpapakahero dito, men. Pero paano yung mga nababastos na supporter? Hindi mo bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng platform yung mga yon? Yan ang sinasabi ko, napaka-shallow kasi ng ano natin eh. Ng understanding natin sa mga bagay-bagay, di ba? O ano pa yung ibang sasabihin nito? Saan na tayo natapos? Sa may GCash issue. Kasi kung yung content naman nila boss yun, obviously for entertainment. Hindi wag niyo ipapalusot ito na obviously. Kayo kasi alam nyo na. Pero may mga tao kasing naniniwala. Minsan napapansin ko pagiging selfish itong palusot nyo eh. Ganyan din kila Jolix eh. Pagiging selfish ito. Itong palusot nyo na to na kayo alam nyo. Diba? Na for entertainment. Paano yung iba? Naiisip nyo ba yon? Yung mga nagsasabi, akala po namin totoo. O paano yung mga yon? Kasi sino namang matinong tao ang kakain sa abandonadong lugar? Siyempre, yung mga komedyanteng tao na gusto mapasaya sa madla. Lahat po ng komedyante ginagawang patatawa-tawa na sarili para naiintindihan ko to. Pero dapat may responsibility rin kayo na sabihin yung totoo. Kasi usually pag nagiging komedyante ka, nagde-defy ng logic yan Yung wala yan sa kaya naiintindihan natin na nagpapatawa sila. For example, halimbawa, yung comedy, 'di ba, hinampas ng kahoy sa ulo. Tapos biglang magduduling-dulingan, tapos gumaganon-ganon. Sa real life hindi naman totoo 'yun Yung halimbawa, yung mga pelikula nila Dolphy, na pagka hinampas
ng kahoy sa ulo, tapos gumaganon-ganon, nahihilo-hilo kunyari. Hindi naman totoo yun eh. Pero bakit natin iniintindi yun? Kasi alam kasi natin na entertainment talaga yung pinapanood natin. Ito kasing mga vlogger na pinagtatanggol mo, blurry yung line between reality tsaka fiction. Wala silang deklarasyon. Nag-ghost tube pa sila. Yung ghost tube kadalasan ginagamit ng mga yan eh. Na mga legit ghost hunters yung ghost tube eh. Kaya nga 'di ba may pinakita ako sa inyo, sinabi na na legit eh. 'Di ba, men? Akala ko legit. 'Yun ang sinabi eh. Tapos ito pa, yung mga ito ha, lilinawin ko lang yung nauna kasing sinabi ko dito. Kapag dineclare na nila na hindi totoo ang ginagawa nila at for entertainment purpose only, may deklarasyon silang ganon, hindi na natin ki-questionin yung logic ng video nila. Ito yung gusto kong ipaunawa sa inyo. Kapag may disclaimer na ito ay para sa kasiyahan lamang, para sa lamang, na wala ditong totoo. 'Di ba? Or kahit na wala kaming kiniklaim na ito ay totoo. Kasi anong nangyari ganito? Gagawa sila ng katulad ni Boss Bino. Gagawa ng fake content. 'Di ba? Yung rocking chair na may cat, naalala niyo 'yon? May naniniwala doon eh. Ang problem ngayon, pag pinanindigan niyang totoo 'yon at nakakapture siya ng totoong evidence, hindi na rin paniniwalaan 'yon. Hindi na natin madidetermine kung alin yung totoo o hindi. Bakit? Big deal ba yon? Big deal yon. Kasi ang nabababoy nun, yung mga totoong ghost hunters na nagsiseryoso sa ganyan larangan. Malalabelan din silang peke, lalo na yung lugar na pinupuntahan nila, ay pinupuntahan din ng mga legit ghost hunters. Nagigets mo ba? Hindi porkit nagpalabas ka dyan at nagpatawa ka dyan, wala ka na responsibilidad sa mga nanonood sa'yo. Kay Third Eye nga before, ang daming naniwala eh. Kasama nila yun, di ba? Maraming naniwala doon kay Third Eye. O paano mo nga ipapaliwanag yun? Hindi niya nga in-own up yung responsibility na yun eh. Siya ang nagpakilala sa mga tao kay Third Eye, tapos sasabihin niya wala siyang kinalaman doon. Di ba? Ato, sinabi mong ganon, yung dinebunk nyo po ng paulit-ulit katulad ni Kuya Red, di ba di ba naman nakinig sa'yo? Instead, tinuloy niya pa rin yung bulok na content niya, pati yung mga taong paniwalang-paniwala pa rin na totoong content ni Kuya Red. And that's example of you can't please everyone. Paulit-ulit ko daw na kinukontent si Kuya Red, hindi naman daw nakinig. Okay? Paulit-ulit din tayo na mag-warning sa kabataan na wag magshabu. Walang nakikinig kasi may nagsashabu pa rin eh. Itigil na natin yung mga program tungkol doon. Maraming nauuto sa scam. Yung mga investment scam na too good to be true. Paulit-ulit na lang yan. Kahit sobrang daming warning na yan. Wag na nating ituloy din yon, yung mga program anti-scamming. Sa batas i-abolish na rin natin yung minsan nga nasisisi pa yung mga biktima eh. 'Di ba? Walang magpapaganyan yan kung walang magpapaloko. O dahil kasalanan ng biktima, ipa-abolish na rin natin yung batas tungkol sa sa estafa. Balik ko yung logic na yan, men. Yung paulit-ulit, may nangyari ba? Actually, meron. Bibigyan kita ng example paunti-unti, may nagigising. Bigyan kita ng example, Ang tanong mo sa akin, may nangyari ba? Meron. Kahit ba naman isang tao lang yan,
o dalawang tao, bibigyan kita ng example ng nangyayari ha. Hindi man dun kila Kuya Red, pero katulad nito, ay akala ko may totoo talaga dun sa vlog ni Kuya Red. Aliw ako manood dun. Ito pa isa. Putik, isang malaking peke pala itong pinagpupuyatan ko. Marami nagigising. Kahit ba naman iilan yan, meron pang isa, Asan pa ba yung iba dito? Paano i-exit to? Hindi kasi ako sanay sa FB sa PC eh. Meron pa ditong meron pa dito isang comment. Nag-thanks pa nga sa akin eh. Guys, ngayon ko lang nalalaman, ang tagal ko na napapanood sa kanila. Nagpapakapuyat pa naman din ako sa kanila. Lalo na doon sa Black Lady House. Lahat ng Ghost Hunter na nagpupunta doon, inaabangan ko sila. Saludo sa iyo, Bungo, lumalim mga nilalaman ko. Kita mo na? Ngayon, babalik ko sa yung tanong mo, may nangyayari ba o wala? O sa mga Ghost Hunters naman, sino-sino ang umamin? Maraming umamin. Itong mga natitira si Kuya Red, ipapaulan ko sa kanila yung mga testimonya na mga kasamahan nila dati. Hindi ko pwede muna ilabas ngayon. May nangyayari. Paunti-unti man, mga kaluluwa pa rin yan na nagiging aware na. Dahil sa krusada natin. Ang mahirap kasi dito, ma'am, 'di ba? Hindi natin naiintindihan yung yung reason kung bakit ginagawa ito lahat eh. Tandaan nyo mawala man ang Bungo TV at sumikat yung mga idol mo na yan, mas marami pang mag-criticize dyan. Maniwala ka sa akin. Diba? Mag-isa pa lang ako ngayon. Excuse me, nasamid ako. Mag-isa pa lang ako ngayon. Pag yan ay sumikat na ng sobra-sobra, millions of subscribers na, marami nang magko-comment dyan na baka mamaya mas malala pa sa akin. Ako na nga lang, mag-isa na nga lang na nagaganyan. Nagagalit na kayo. Paano pag marami pang katulad ko? Diba? Kaya hindi nyo rin maipiplease yung mga tao kung gusto pa rin nilang manood sa... Hindi ko gawain yung mag-please. Manood sila kung manood doon. Magpadala sila na magpa-entertain sila na magpa-entertain. Darating din naman ang time, malalaman nila yan eh. 'Di ba? Ako naman ay para lang naman ako dun sa mga taong nawalan ng boses. At dun sa mga taong gustong magsuri. Pero kung gusto nyo, sarado na ang isip nyo, internet nyo naman yan eh. 'Di ba? Never ko naman kayo pinigilan yan. Manood kayo dyan. Pera nyo naman yan, di ba? Magpadala kayo. Walang problema sa akin. Kahit ubusin nyo yung kabuhayan nyo dyan. At darating din naman ang time, magkikita pa rin tayo na sasabihin nyo sa akin, sayang, Meron nga kaming, sponsor na nakausap eh. So, todo suporta niya eh. Nung nakikita niya daw yung resibo ng mga pinadala niya, kung magkano na, kaya niya na daw, pag-aralin yung mga pamangkin niya at makabili ng sasakyan eh. Hindi, wala namang problema daw. Pera nyo naman yan eh, di ba? Sana po kung magre-reply kayo sa matinong reply po. Sana matinuan ka rin doon sa reply ko. Naku, hindi na ako nakapag-react doon sa Abandoned Village, Pero... bukas, re-reactan ko yung Abandoned Village. Magsasagot din ako ng mga doon. Maraming salamat din sabi ni Ma'am, salamat Sir Bungo. Salamat din po, Ma'am. 'Di ba? I'm so sorry kung natataas ang boses ko. Binibigyan ko lang po ng diin yung mga gusto kong sabihin. So mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye. May boses na nagtataas, Bungo TV. Tagapagtanggol, di napapagod sa laban, sa bawat
kasinungalingan, siya'y nagbabalag. Katotohanan ng kanyang hudyat, walang takot, walang takas. Bungot TV, isag-isag ng pagbabago, sa karima-rimang pananaw, siya'y nagpapahayag, mga alingas-gas ng kasinungalingan, kanyang binabalewala. Bungot TV, lihim na ibinulgar, kamatayan ng kasinungalingan. Nasa laot ng kasinungalingan, siya'y naglalakbay ang bawat sandata. Katotohanan ng kanyang bitbitin, sa lipunan ng mga bulag, siya'y nagiging